Ferdinand Martin G. Romualdez will address the body. Eto na nga mga kapatid, tuluyan ng bababa ng pwesto si Romualdez bilang House Speaker at may mga bali-balita pang naglinis na umano ito ng kanyang opisina para mas madaling umiskerda. Sisibakin daw umano sa pwesto si Romualdez at meron pang mga ugong-ugong na kusa itong bababa dahil sa kinakaharap na korupsyon at isyu ng bansa. Marami ang nakakaalam na isa siya sa mga itinuro ng Diskaya na nasa itaas kasama ni Zaldico na tumatanggap umano ng malaking porsyento para sa mga flood control projects. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan, kung saan na-mention pa ito sa naganap na hearing sa Blue Ribbon Committee. Bukod dyan, binanggit din ito ni VP Sara noong 2024 na ang may hawak ng pinakamalaking budget ng Pilipinas ay si Romualdez at Zaldico. At sa ngayon, ito na ang reality na sinasabi noon ng Vice Presidente. Kung sana, noon pa lang nagawa na ito ng aksyon, wala na sanang bilyong-bilyong pondo ang nawawala. Kaya ngayon, may mga usap-usapan na kusa itong bababa dahil sa mga aligasyon na binabato sa kanya. Sa mga rally makikita na ang pagbaba ni Romualdez sa pwesto ang hinihiling nila dahil sa wala itong awa para sa inang bayan na turingang pa naman daw na speaker pero wala. Kaya naman ngayon, makikipagpulong si Romualdez kay President Bongbong Marcos para pag-usapan ang tungkol sa liderato sa Kamara. Kahapon, alam mo bang wala pang 2 minuto nang magtapos ang sesyon ng Kamara, kaya naman marami ang mga nagtatanong, bakit ito nangyari? Bababa na ba sa pwesto si Romualdez ngayon at magpapalit na ba ng liderato? O kapatid, ayon sa mga nakalap kong balita at mga nababasa, bababa na raw sa pwesto si Romualdez para pahupain ang tensyon dulot ng mga maanomalyang flood control projects at nilinis na rin umano nito ang kanyang opisina. Nangyari ang lahat ng ito nang umingay ang sinasabing kudita sa Kamara na target mapatalsik ang nakaupong speaker na pinsang buo ni PBBM na si Martin Romualdez. Samantala, ayon naman sa tagapagsalita ng speaker na si Ace Barbers, 90% pa ng Kamara ang nasa panig ni Romualdez at kung ganong kataas ang rating, anong dahilan para bumaba ng pwesto? Pero teka, isipin mo na lang kasi kapatid, kung ganito pala kataas ang ratings mo sa Kamara at ganito kakasuportado ng mga kasamahan mo, ano ang dahilan para mag-leave of absence ang House Speaker? Pero buti pa si Romualdez nagpapaalam, hindi kagaya nung kaibigan niya na si Zaldico na puro absence at nabalitaan na lang na nandoon na sa Amerika. Kaya naman sa isang text message na lumabas, kini-question ni Benitez ang planong pag-leave ni Romualdez. Hindi daw ito mangyayari, maliban na lang daw kung papalitan o hindi ang taong nasa posisyon. Isa pa, si Kiko Barsaga umano o alias Meow Meow, balak umanong palitan ang posisyon ng speaker na si Romualdez. Kumpiyansa siyang kaya niyang palitan ito. Ay parang patago silang kumukuha ng mga signatures and then biglaan lang na mag-change. But me, I'm a very open person. I'm telling this now. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership, and I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way. Thank you, everyone. Bukod dyan, alam mo bang nagsalita na ulit si VP Sara na kung ikaw ang presidente, alam mo na ang nangyayari. Nakikita mo na sa budget kung paano binabo yung pera ng taong bayan, mag-aantay ka pa ba ng Truth Commission at dapat daw inaksyonan ito kaagad. At dito nalaman din ng lahat na si Romualdez ay involved umano sa bribery na nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Doon daw nakita na involved ito sa racketeering at bribery. At tingnan mo daw ang nangyari ngayon sa Pilipinas na racketeering rin daw ang budget ng Pilipinas. Ayon pa sa kanya na hindi siya makapagsalita sa DPWH pero sa DepEd alam niya ang lahat ng nangyari. Yung pera ng bayan, mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery in
nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din. Bukod dyan kapatid, alam mo ba na ang mga retired AFP at PNP pinagbibitaw na si Romualdez sa pwesto? Retired AFP at PNP officer nananawagan sa agarang pagbitiw ni Romualdez bilang speaker. Bakit at paano alamin natin sa videong ito. Pero teka lang, konting highlight muna tayo. Alam mo bang mas dumami ang kaaway ni Romualdez ngayong 20th Congress kumpara noong nakaraan? Maraming mambabatas ang lumayo sa kanya, naging independent o hindi nakasama sa majority bloc at may mga hindi na pumapahayag sa kanyang pulisiya. Tulad na lang ni Kiko Barzaga kung saan nag-resign siya ng National Unity Party. Kasama pa rito ang Davao Bloc, ang 3 Duterte at isang Isidro Ungab. Kasama na rin ang isang independent bloc na sina Toby Tiangco ng Navotas, Abby Benitez ng Bacolod at Duc Frasco ng Cebu. Dahil sa matinding tensyon na nagaganap ngayon sa gobyerno, marami ang lumalayo kay Romualdez. Mabalik tayo sa kwento. Sa isang FB post ni Senator Ronald Bato de la Rosa, naglabas ng bukas na liham ang grupo ng mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, kasabay ng ilang miyembro ng UP Vanguard at mga mamamayan, kung saan mariin nilang hinihiling ang agarang pagbitiw ni House Speaker at Leyte 1st District Martin Romualdez. Sa kasalukuyan, si Speaker Martin Romualdez ang pinuno ng House of Representatives at sa mga hindi nakakaalam, pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ito at isa sa pinakamalaking political figures sa bansa. Kamakailan, naging sentro siya ng issue kaugnay ng flood control projects at umano'y kickback na binabanggit sa ilang investigasyon. Sa gitna ng kaguluhan ngayon, biglang lumitaw muli ang isang open letter na nagsasabing galing sa mga retired AFP at PNP officer. Sa sulat na ito, malinaw ang panawagan na pagbitiw ni House Speaker Martin Romualdez sa pwesto. Sinabi nilang nawala na sila ng tiwala sa pamumuno ni Speaker Romualdez. Binanggit nila ang isyu ng katiwalian, maling paggastos sa flood control projects at pangambang bumagsak ang kredibilidad ng buong institusyon ng gobyerno dahil sa pagkawala ng malaking pondo. Sa kanilang pahayag, inakusahan nila si Romualdez na walang malasakit sa lumulubog na utang ng bansa na umabot na sa 15,589 billion hanggang August 2024. Ayon pa sa isang ulat, pinilit pa rin umano niyang isulong ang 6,352 billion pambansang budget para sa 2025 kahit na 4,640 billion lamang ang inaasahang kita ng gobyerno. Dahil dito magkakaroon ng kakulangan o deficit na 1,712 billion. Bukod dito, iginigiit nila na nilustay umano ni Speaker Romualdez ang 26.7 billion mula sa pondo ng DSWD AKAP para sa Peking People Initiative na ang layunin ay baguhin ang konstitusyon. Kasama rin sa kanilang binatikos ang umano'y pagkabigo ni Romualdez na supilin ang malawak na korupsyon sa gobyerno na kumakamkam ng halos 20% ng pambansang budget taon-taon. Giit nila, kung wala ang katiwalian, mas mataas pa sana ang budget para sa 2025 kaysa noong 2024. Kaya naman marami ang nagsasabi na ang Kongreso sa Pilipinas ay ang pinakamalaking sindikato sa bansa. Binatikos din nila ang umano'y donasyon ni Romualdez sa Harvard noong September 2023 na nagkakahalaga ng $2 million o 112 million pesos. Pero alam mo bang hindi niya ito kinumpirma at hindi niya rin tinanggi ang donasyon na ito? Sa dami ng nangyayari sa bansa, alam mo bang ang pagbitiw ni Romualdez ang gusto ng karamihan dahil sa mga katiwaliang nagaganap sa gobyerno? Ayon pa nga na posible umanong magkaroon ng kudita. Wala pang formal na sinasabi, ito ay ayon lamang sa mga post sa social media.
Para sa mga hindi nakakaalam, ang kudita ay isang biglaang pagtatangka ng isang grupo, karaniwang militar, politiko o kapwa nasa kapangyarihan na patalsikin o palitan ang kasalukuyang lider o gobyerno sa pamamagitan ng puwersa. Sa ngayon, dumarami na ang kaaway ni Romualdez ngayong 20th Congress kumpara noong nakaraan, tulad na lang ni Kiko Barzaga kung saan nag-resign siya ng National Unity Party, isa sa mga partidong suportado ng speaker, dahil itinuturo umano siyang nagpapapirma para magkaroon ng bagong speaker. Pero ayon kay Kiko Barzaga, hindi totoo ang mga aligasyon na ito. Kasama pa rito ang Davao Black, ang 3 Duterte at isang Isidro Ungab. Kasama na rin ang isang independent black na sina Toby Tiangco ng Navotas, Abby Benitez ng Bacolod at Duke Frasco ng Cebu. What's the first question? Did you resign from the NUP and from the House Majority? Yes, I resigned from the NUP and the House Majority, mostly due to internal party conflicts kasi I was implicated in a plot to remove Speaker Romualdez, which I deny. And I actually had no conflict with Speaker Romualdez prior to this. And secondly, nagkaroon kasi kami ng party meeting. It's mostly private things, pero parang di nagustuhan ng ibang kapartido ko yung naging decision ko or yung naging recommendation ko para kay Chairman Puno. Ano po yung recommendation nyo kay Chairman Puno? I recommended to him that he should, this was all based on limited information, pero I recommended that he should no longer be defending the reputation of the House of Representatives, because that's only just furthering the damage towards his own reputation, because it's up to the House of Representatives to defend itself. Pero ayon sa mga balita na wala umanong balak bumaba si Romualdez bilang House Speaker, ayon na rin sa tagapagsalita nito na si Ace Barbers. Walang planong mag-resign, walang planong pagtatanggal at wala ring plano na magkaroon ng palit ng liderato dito sa mababang. The clamor is not among the members who gave their full trust and confidence in him. So yung gusto lang na magkaroon ng palitan yung nasa labas. Sino ba yung nasa labas? Bukod dyan, alam mo bang meron pang isang kinatawan na pinaghahanap na ngayon ng taong bayan na kaibigan at sanggang dikit ni Romualdez, at ito ay si Zaldico, ang taong hindi maimbitahan o hindi kayang imbitahan sa mga hearing na nagaganap.